Brother, pag-usapan natin yung kahinaan ni Naoya Inoue. Dahil ipinanganak na yung boksingerong tatalo o posibleng magbigay ng matinding knockout kay Inoue. Ayan, tinamaan ng kaliwa. Ito yung Pinoy, brother, ilatag natin. Oh, hoy! Oh! Ayan yung mga kaliwa, brother, na tinutukoy natin ang pag-akyat ni Inoue sa featherweight division. Ayan o, ang bigat ng kaliwa. At ang mahirap dyan kay Sarcon, brother, technical power puncher, no? Southpaw. Abangan natin to. Ito. Paano ba gumalaw to sa loob ng ring? Ayan, brother. Bugbog sarado tong Naoya Inoue ng Korea. Sobrang bigat talaga ng kamay nito, brother. Ayan, oh. Isipin nyo, pinaglaruan lang sa loob ng ring. Ang bigat ng kamao. Ayan, inuutakan, brother, eh. Ayan, oh. Maganda yung fight mentality. So, maangas tong brother, tong kalaban niya ritong Koreano. Ayan, oh. Isipin nyo kung paano niya dinimolish to, tong kalaban na to. Ayan, oh. Sobrang angas. Ang problema lang dito, brother, iba yung nakakalaban niyang Pinoy, no? Oh, kita nyo yun, brother. Matindi to. Ayan, oh, ang bigat talaga. So, kilalanin natin yung kalaban niya rin dito. Tsaka itong Pinoy na ito. Ayan, oh, pang! The technical master. Imbis na magpasalamat ang Tsekwang ito sa Pinoy dahil pinaabot pa ng desisyon ang laban, ay halos mapamura ito sa galit dahil sa sinapit ng garapal na muka kontra Pinoy. At ang may kagagawan ng lahat ng ito, isa sa mga successor boxer ni Pacquiao na si Leonard The Matrix Sarcon. Isang boksingerong animoy baliw sa ibabaw ng ring dahil sa oras na tumunog na ang bell para sa bakbakan, ay para bang nagkakaroon ito ng sariling mundo para iligpit ang kalaban sa paraang siya ang nagpapasya kung ilalaglag ba sa brutal na kalagayan o lalamugin lang sa mahabang paraan. Kaya na lamang ng mga boksingerong binugbog ni Manny Pacquiao na bagamat pinaabot ng desisyon ay parang wala nang mukhang ihaharap pa sa referee dahil sa tindi ng sinapit ng pagmumuka. At yan ang sistemang ginagawa ngayon ng tinaguriang The Filipino Matrix. Dahil sa tuwing inililigpit nito ang iba't ibang lahi ay animoy killing me softly ang kalakaran sa loob ng ring. Pero paano nga ba humantong sa pagiging walang awa ang undefeated future rising superstar ng Pilipinas? Well, nagsimula ito nang magtangkang biktimahin sa sariling balwarte ng kalaban ang Pinoy. Ang tema, naglabas ng malaking pera ang promoter para maganap sa kanilang bansa ang laban. Mataas ang rankings ni Sarcon kung kaya't unti-unti itong naging apple of the eye ng mga pera-perang promoter na gusto ng shortcut rank sa boxing para sa kanilang pambato. Inakala ng iba't ibang foreign promoters na dahil sa pagbaba sa trono ni Manny Pacquiao bilang superstar alpha ng Pilipinas sa boxing ay maiiwanan na ang mga boksingero sa Pilipinas pagdating sa skills at fight tactics sa loob ng ring. Ngunit ang di nila nalalaman, ang boksingerong ito na nanloob sa kanilang baluarte ay isa pala sa itinuturing ni Manny Pacquiao bilang boxing successor ng Pilipinas. Kung kaya't malaki ang naging suporta ng alamat sa batang ito. Sa isang rare footage nga nito na nakuhanan ng video, ay lihim palang nagsasagawa ito ng ilang mga secret training at mga sparring session. Kasama ang isa sa mga bata din ni Floyd Mayweather Jr. Yan ay ang top-rank boxing prospect na si Dembler The War Machine Zamora. Kaya't ang tanong ng marami ay bakit ganoon katinding karumal-dumal na paraan ang sinasapit ng mga boksingerong inihaharap sa The Matrix. Narito at saksihan natin ang tahimik na pagwawala ng nakatagong alas ni Pacquiao para sa Pilipinas. The undefeated Leonard The Matrix Sarcon na may 13 wins, 0 loss and 5 by way of knockout. Isang mapagpalang araw sa iyo, brother. Kamusta ka ngayon? No? Tatalakayin natin tong fight na to na si Leonard Sarcon na naka blue trunks and blue gloves din po. Yan po. Sino nga ba yung boksingerong ito? Gaano kalakas sa loob ng ring? At ano ang kanyang taktika para maging world champion? So, yan ang talakayin natin, ha? So, let's enjoy this fight and content, mga brother. Good vibes lang tayo ngayon. Ooh, nice!
job by Leonard Sarcon. So habang pinapanood natin si Leonard, nakikilala natin unti-unti. So observe muna natin yung laro nito. Very intelligent fighter. Merong fight maturity. Ayan o. Ooh, nice body shot. Oh. Medyo nagugulat ako sa laro dito ni ginaganon pa ni Leonard Sarcon. Medyo nagugulat ako sa laro ni Leonard dito Kasi kalimitan sa mga Filipino boxer ngayon, brother, very common. Laban ng laban, toe-to-toe match up. Ito iba. Ayan may ganon. Ibig sabihin, brother, matibay ang loob ng boksingerong ito. Mataas ang kanya. Maganda yung mga patama dito ni Leonard Sarcon, Yung kanyang straight. Nakakatakot, mga brother. Left and right straight, mga brother. Nga pala, brother, kung may time ka ngayon, samahan mo ako hanggang dulo ng video na to. Banding muna tayo ngayong weekends. Habang kumikilala tayo ng mga buwagong boksingero ngayon, ng Pilipinas. So ngayon, pinakikilala natin itong si Leonard Sarcon. So ang taktika po nito sa loob ng ring, medyo bentahin niya, brother, yung kanyang straight dito. Hirap na hirap, brother, yung undefeated Korean fighter. Sino ba yung kalaban niya na yan, brother? Yung Koreano na yan. Unahin na muna natin yan, brother. Mamaya na yung Chinese. Ang record po niyan ay 15 wins, 0 loss at may 20 draw. So highly ranked po yan, mga brother. Yung naka-red gloves. Rank number 15 sa World WBO featherweight belt, mga brother. Lurer pala tong si Sarcon, mga brother, ng crowd. Nilalaro-laro. So may pagka-similarity sila ni Casimero. Malakas yung fight mentality and very focused sa fight. Ayan ang ganda nung ewan ko kung maaangasan kayo dun, brother, Kasi ako part ng game yun Marami kasi nagsasabi na mayabang daw. Pero part kasi ng game yun. Paano mo sisirain yung momentum ng kalaban? Tama ba, brother? Salamat pala, brother, at nandito ka sa content na to. Isang napakalaking karangalan na magkasama tayo ngayon. Habang wala kang ginagawa, kung hindi ka busy, tara, usap tayo sa boxing. Minsan lang naman tayo magkausap Hindi naman tayo lagi may upload. So balik tayo sa fight, mga brother. Ito pong si Leonard Sarcon. Bigyan ko lang po kayo ng information. Ito po kilala sa tawag na The Matrix. Tingin nyo, bakit The Matrix? So halata naman sa kanyang kilos at galaw dito sa loob ng ring. Ang galing, brother. Ayan Alam mo yung parang batang naglalaro lang. Ayan very easy. Marunong gumamit ng angle-to-angle movement. Pero isa sa mga bagay na knockdown yung, brother. Na-knockdown yung undefeated Korean fighter. So, believe rin ako dito kay Sarcon, brother. Hindi minamadali yung fight, Bagamat tumama, medyo may push ng konti, pero naku po, medyo worse na yung mukha nung Koreano. Sa tingin nyo, brother, bakit tinatawag na The Matrix to, si Sarcon? Kasi ako sa galaw niya, brother, very calculated at matalino yung kanyang galaw dito. Footwork, tsaka hindi sumasabay basta-basta. Ayan paisa-isa ng tapo ng suntok. Hindi tumama. Medyo nagiging aggressive na dito, brother, yung yung Koreano. Ayan ganda ng move doon ni Sarcon. Sinasargo yung ilong, brother, meron lang siyang punteriya. Ayan Ang ganda, brother. Na-enjoy ko yung fight.
Hindi ko lang alam sa inyo, brother, kung na-enjoy nyo. Sana na-enjoy nyo. Kasi fan ako ng boxing and tara, ilabas natin tong content na to, vintage fight or upcoming rising superstar. Sama-sama nating suriin, brother. Kasi ika nga nila, patay na raw yung boxing sa Pilipinas. Naniniwala ka ba ron? Patay na yung boxing? Nawala lang si Pacquiao, pero may mga upcoming pa rin tayo na fighters. So patunayan natin, brother, na hindi pa patay yung boxing. Sa pamamagitan ng pag-like mo ng ng like button, pag-comment mo, malaking bagay na yun, brother, sa ating samahan sa boxing, sa industriya. Ganda, what a fight! At meron siyang momentum killer, no? Pagka-aggressive din, no? Ang galing, brother, parang Mayweather. Pagka-aggressive na yung kalaban, yung mayakap, talagang papalaban din yung Koreano, no? Napaka-relaxing ng ating usapan at kwentuhan niya. Na-enjoy ko. Kayo ba, brother? Paano ka ba nahilig, brad? Sige, kwento nga ng konti sa comment section. Paano ka nahilig sa boxing? Naabutan mo ba si Pacquiao? Sino ba yung pinaka-naabutan mo na boksingero? Uy, tinamaan doon si Sarcon pero may puso, mga brother, si Sarcon. Silipin natin, brother, kung pwede ba maging world champion. Ito. Kasi ito yung mga sangkap bilang world champion eh. Kailangan maingat ka, matalino ka, may footwork. Kasi yung power, kaya namang i-develop yun eh. Diba? Maraming fighters kayang i-develop yung power. Pero yung ring IQ, napakahirap i-develop yan. Kasi gift, natural yan sa loob ng ring eh. Ayun yung favorite talaga ni Sarcon, mga brother. Yung kanyang right straight, left straight. Slag! Ganda ng fight. Ang ganda. Tingin nyo ba, brother, ito na ang next world champion ng Pilipinas? May puso, matalino. And tingin nyo, anong kulang kay Sarcon? Kasi lahat naman ng fighters merong mga kanya-kanyang tactic eh, di ba? And kalimitan sa mga fighters ng Pilipinas, sugod ng sugod, atake ng atake. Ito, iba. Sa labas ang laro. Ayan oh. Very analytical, hindi basta-basta sumusuntok. Ayan, brother, dugo na. Isipin nyo yung brother, yung paisa-isang suntok na tumatama ni Sarcon. Ayan oh. Napakalaking impact pala niyan sa solid punches. Paisa-isa yung suntok ni Sarcon. Pero very brother effective. Hindi ko lang alam kung nag-enjoy kayo sa ganitong uri ng fighter. Maganda kasi maisalang din natin yung ganitong uri ng tactic eh. Pangit naman yung parang laging entertaining, laging suntukan lang. Paminsan salang tayo ng mga ganito para yung mga upcoming fighters ng Pilipinas, natututo. Uy, ganda! Parang Manny Pacquiao, brother, yung kilos doon. Na may pagka-Lomachenko. What a right hand by Leonard Sarcon. Nga pala, brother, under to sa pamamahala ni Manny Pacquiao. Itong si Leonard Sarcon. And nakipag-sparring po ito eh. Kay Demler Zamora. Isa po sa mga rising prospect ni Floyd Mayweather Jr. And sino ba itong mga boksingero ng Korea? Tulad na sinabi natin, brother, no? Undefeated po yan. And kahit undefeated po yan, brother, at sariling balwarte nila to, nilalampaso ng Pinoy eh. Ayan oh. Yung suntok ni Sarcon pa isa-isa and then atras. Alam mo yung sinasabi ni Mayweather, brother? Hit and not be hit. Ganun ang ginagawa ni Sarcon. Pero very offensive pa rin yung laro niya eh. Paisa-isang suntok, puntos. Kasi kung mapapansin nyo, brother, bugbog yung kalaban eh. Ayan o. Basag na yung ilong. Uy, sumising na, brother. Ayan, sumising na. Nahilo, brother. Dapat to knockout na to eh. Ayan o. Pero dahil nga syempre Korea yung hometown niya,
Kahit nakitang-kita, malinis. Ayan, oh. Talagang dapat knockout na to eh, or knockdown yan eh. Di ba? Kayo, brother, anong husga nyo dyan? Knockout ba yan? Knockdown? Uy, pero tuloy pa rin. Iba talaga pag naglaro ka sa ibang bansa, ano? Pero delikado to, mga brother. Parang inulit ni Sarcon yung ginawa ni Pacquiao kay Marquez. Alam niyo yun? Eh ano, siguro yung kulang lang kay Sarcon, brother, yung suntok panapos, brother, yun yung napansin ko, yung finishing move o finishing punches. Dahil nga, syempre, undefeated pa. Siguro kaya maingat, no? Eh no, ay, grabe. Nasilip natin. Naliligo na sa dugo yung ilong. Alam, ito brother bentahin ni Leonard Sarcon. Hindi man siya ganun ka sunod-sunod umatake. Pero ang napansin ko sa kanya, pag nakahanap siya ng butas sa kalaban, uy! Pinupuntiryan niya na eh. Ayan oh. Pabor na pabor sa kanya yung estilo ng Koreano. Dahil magaling siya mang-asar, pasok ng pasok yung Koreano. Ayan oh. Ang ganda ng fight. Brother, hindi yung tong fight na to, hindi to ilalabas sa TV o ano man. Pero sana ma-appreciate nyo yung channel na to. Suportahan natin yung boxing, panatalihin natin nga. Nandiyan pa rin, di ba? Dito tayo nabuo bilang Pilipino eh. Nasasaktan lang ako pag sinasabi nila boxing is dead. Patay na raw yung boxing sa Pilipinas porket wala na si Manny Pacquiao. Alam nyo, magsama-sama tayo, brother. Pakita natin sa buong Pilipinas, di pa patay. Hindi lang ini-air sa TV. So, salamat nga pala, brother, sa lahat ng mga pumipindot ng like button, sa mga nakikipag-usap, nagko-comment. Malaking bagay yung brother, na ipagpatuloy natin yung sinimulan ni Pacquiao sa industriya ng boxing. Eto, uy, iniinis pa rin, brother. Iniinis niya ng iniinis. So, ang tendency, umatake ng umatake yung Koreano. Ayan, oh. Napaka-tali. Uy, inaasar. Pabor ba kayo doon, brother? Yung mga ganong, galaw ni Sarcon? Kasi maraming naiinis. Uy, panalo pala, brother, si Sarcon. Yan, oh. Very sports sa loob ng ring. Oh, yan, parang bata, brother, kasama si Coach Nery. So, panalo po by decision si Leonard Sarcon. Dumako naman tayo, brother. Sa fight, isang mabilis na laban lang to, brother. No? Huwag kang malilingat. White trunks, Leonard Sarcon. Kontra kay Dohelio, na isa sa mga experienced fighter ng featherweight sa Pilipinas. So, ito, usapin to, brother. Kung world title lang titignan natin, ito ang comparison, no? Natural na Pinoy, natural na galaw ng Pinoy. Yan pong si Dohelio. Yan yung dark gloves. Pero yung makabagong Pinoy ngayon na estilo, ito si Leonard Sarcon, mga brother. Ito magandang husgahan natin. Pwede ba maging world champion? Ito, tingnan natin. May body punches, may angas yung kalaban, brother. Ooh! Pero pinakikita rito ni Sarcon kung sino yung tunay na alpha sa loob ng ring. Ayan, no? Pag sinabi nating alpha sa loob ng ring, siya yung nagdidictate ng pacing ng fight. Tulad niyan, walang balik, brother. So, parang Jerry Peñalosa yung galaw ng kalaban dito. Pero hindi. Hindi pinapoporma ni Leonard Sarcon. Hindi tumatama. No match po itong kalaban niya rito. So, ibig sabihin, kaya hindi sumusuntok itong kalaban niya, ramdam yung lakas ni Sarcon. Dito medyo aggressive si Sarcon, ha. First time kong nakakita si Leonard Sarcon na siya yung umaatake. Nandiyan ka ba, brother? Kasama pa rin ba kita sa banding natin every weekend ng Filipino Brothers channel? Kung nandiyan ka pa, salamat, brother. Dahil bibihira yung nakakasama natin sa dulo. Palalim kasi ng palalim yung ating usapan, no?
Hindi lahat makakasabay. Pero dahil nandiyan ka pa, salamat. At pakipindot ng like, comment ka dyan para ma-shoutout natin yung pangalan mo, no? Uy! Knockdown po yun, brother. Sa isang iglap, no? Ang bilis ng kaganapan. Tinigil yung fight. So, ganyan po kalakas si Leonard Zarcon sa loob ng ring. So, ito pa, brother, ang ating i-e-ere. Ang main event. Last fight ng ating usapin. Kung saan kalaban niya po rito yung Chekwa o Chinese. So, yan pong naka-red trunks, brother. Yan po yung Chekwa o Chinese, brother. Mabilis ang laban lang to. Sana wag kang malinghat, no? Para hanggang dulo, natapos natin tong usapin at kwentuhan natin. Paminsan, speaking of natapos, gusto nang tapusin ni Leonard Zarcon yung kalaban. Hilong-hilo yung Chinese, oh. Pero, isa sa mga bentahin ng Chinese na yan, brother, yung kanyang conditioning level. Yan lang po ang kalimitang bentahin ng mga Chinese, no? Yung kanilang conditioning maganda. Pero in terms of skills, brother, tumba na naman, oh. Eto yung laro dito ni Zarcon. May pagkagulpi di gulat. Pinakitaan agad yung kalaban. So ito yung sukatan natin kung pwede na maging world champion. Kasi banyaga na yung kalaban niya rito, eh. Ay, natapos yung round. Kala ko na-knockout, eh. Eto na. Nga pala, brother, tanungin kita, okay lang ba na nag-uusap tayo, nagkukwentuhan tayo? Kasi kalimitan sa mga content ngayon, brother, ini-air na lang yung fight, walang usapan. Ako, gusto ko, mag-usap tayo, kwentuhan tayo. Panatilihin natin buhay yung boxing. Let's make the boxing alive in the Philippines. Yan ang aking gustong sabihin sa inyo. Eto, brother. Uy! Uy! Ang ganda ng laro ni Zarcon. Paiba-iba ng taktika. Ito medyo may pagka-slugfest. Pero inaasar-asar. Right straight, left straight. Solid. Tingin nyo anong kulang kay Zarcon para maging world champion? May pagka-Mayweather style yung laro niya, eh. Pero hindi naman tamad sumuntok. Ayan, uy! Pansin nyo, brother, bakit ganun yung galaw ng Chinese? Ako, ang naobserbahan ko, isa yon sa mga rason kung bakit inaasar-asar ni Zarcon. Sobrang sabik sa bawi, no? Ito, medyo malapit na matapos yung ating kwentuhan at usapan. Pero sana nakilala natin lahat sa bansang Pilipinas. Etong si Leonard Zarcon, batang boksingero na nangangarap maging world champion. And nga pala, brother, gusto ko lang ipagpasalamat sa mga panatiko ng boxing, no? Dahil nandito ka sa Filipino Brothers Channel. Salamat sa iyo, brother. Na-appreciate ko yung pagkakaibigan natin. Ito. Ito lang yung kulang kay Leonard Zarcon, no? Yung finishing move. Sana ma-practice niyo yung power or finishing touches ng suntok. Talino, diskarte, footwork, fight maturity and IQ, nandun, eh. And resistensya. Isa lang ang kulang, brother, yung finishing move. Yung parang donaire, pagka nakatira ng isang suntok, tulog yung kalaban. Yun ang hinahanap natin. So, yan po ang ating talakayan, mga brother. Nakilala nating lubos itong si Leonard Zarcon, paano magiging world champion, no? Ano yung kulang? Yun lang aking komento. So, brother, salamat sa mga sumusuporta sa boxing. Mabuhay ka at palagi ka mag-iingat.